Isang araw, ang walang hiyang asawa ko ay luluhod sa paanan ko habang namamalimos ng kahit katiting na awa. Sa harap ng mismong kumpanyang itinayo niya, ngunit ako na ang nagmamay-ari. Ang mapagpanggap kong biyanan ay iiyak ng dugo habang tinitingnan ang kanilang mansyon na tinatatakan ng foreclosure notice. Sa sandaling iyon, hindi ako magagalit. Bagkus ay itatapat ko ang aking malamig na ngiti sa kanilang mga nanunuyong mukha bago ko sila talikuran habang buhay. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang saksihan ang sarili kong kamatayan sa mismong araw ng aking ika-33 kaarawan. Ang bango ng niluluto kong pansit at adobong manok ay humahalo sa halumigmig ng gabi sa aming bahay sa Quezon City. Hawak ko ang isang tray ng mga baso ng juice. Handang isilbi ito sa mga panauhin sa labas. Tumigil ang aking mga paa sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng library ni Rafael nang marinig ko ang pamilyar na boses ng aking asawa at ng kanyang ina. Siguraduhin mo lang, Rafael, na hindi malalaman ni Amihan na buntis na si Bianca. Alam mo namang kailangan pa natin ang perang itinatabi niya para sa negosyo mo. Kapag nalaman ng babaeng iyan ang totoo, tiyak na gagawa iyan ng iskandalo at mawawalan tayo ng puhunan. Narinig ko ang mahinang tawa ni Rafael. Ang tawang dati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa. Ngunit ngayon ay naghatid ng talim sa aking pandinig. Huwag kang mag-alala, Mommy. Konting tiis na lang. Pakikisamahan ko lang si Amihan hanggang sa makuha ko ang huling sentimo ng mana niya. Pagkatapos nyon, madali na siyang itapon. Si Bianca ang mahal ko at ang anak namin ang tunay na tagapagmana ng De La Cruz. Hindi ang boring na asawang gaya ni Amihan. Nanigas ang aking buong katawan. Ang tray na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang semento. Hindi ako sumigaw. Hindi ko ibinagsak ang mga baso. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga mata ay nakapako sa anino nila sa dingding. Sa isang iglap, ang 8 taon ng aking sakripisyo. Ang pagtalikod ko sa karera ko sa Singapore. At yung pag-aalaga ko sa bawat pangangailangan ng pamilyang ito ay naging abo sa aking paningin. Isang mensahe ang pumasok sa aking telepono na nakapatong sa tray. Mula ito kay Rafael, kahit na nasa kabilang silid lang siya. Sweetheart, nasaan na ang juice? Naghihintay na ang mga pinsan ko. Bilisan mo naman. Huwag kang mabagal. Kasunod nito, narinig ko ang boses ng aming kasambahay na si Manang Celia mula sa likuran ko. Ma'am Amihan, hinihintay na po kayo ni Doña Remedios sa labas. Sabi niya ay bakit daw ang tagal nyo? Mukhang nagugutom na ang mga bisita. Huminga ako ng malalim. Ang hangin na pumasok sa aking baga ay hindi na nagdadala ng sakit, kundi isang nagyayelong determinasyon. Itinago ko ang aking panginginig sa ilalim ng aking balat. Ipinatong ko ang tray sa gilid ng mesa. Kinuha ang aking telepono at mabilis na binuksan ang messages ni Rafael na nakasync sa aking tablet na nasa kusina. Doon ko nakita ang larawan ng isang ultrasound. May pangalan ni Bianca Salazar. 8 weeks pregnant. Dahan-dahan kong inilabas ang aking labi mula sa pagkakakagat. Hindi ako iiyak. Ang luha ay para sa mga mahihina. At sa gabing ito, namatay na ang martir na si Amihan. Kinuha ko ang tray at tuloy-tuloy na pumasok sa library. Nagulat si Rafael at ang kanyang ina. Mabilis silang naglayo at nagkunwaring tinitingnan ang ilang papeles. Nginitian ko sila isang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Isang ngiting kasing talas ng labaha. Narito na ang juice. Rafael, Mommy, uminom po muna kayo para lumakas ang inyong resistensya. Kailangan nyo ng lakas para sa mga susunod na mangyayari. Salamat. Amihan, akala ko ay nakalimot ka na sa bagal mo. Sabi ni Remedios habang umiinom. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. Hinalikan ako ni Rafael sa pisngi, isang halik na naramdaman ko bilang lason. Happy birthday, sweetheart. Pasensya ka na kung medyo stressed ako sa business ha.
Baka sa susunod na linggo, kailanganin ko ulit ang tulong mo sa accounting. Walang anuman, Rafael. Mahinahon kong sagot habang tinititigan siya sa mga mata. Lahat ng tulong na nararapat para sa iyo, ibibigay ko. Sisiguraduhin kong makuha mo ang lahat ng dapat mong makuha. Paglabas ko ng silid, hindi ako nagpunta sa mga bisita. Pumasok ako sa aming kwarto at nilock ang pinto. Walang panginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang aking laptop. I-download ko ang lahat ng ebidensya ng kanyang pakikipagrelasyon. Ang mga bank transfers na kinuha niya mula sa aking personal account patungo sa kanyang shell company at ang mga litrato ng kanilang lihim na tagpuan. Ipinadala ko ang lahat ng ito sa isang email address na matagal ko nang hindi ginagamit ang address ng dati kong mento sa logistics firm sa Canada. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking bangko. I want to freeze all my personal accounts and withdraw my authorization for the joint account with Rafael de la Cruz. Effective immediately. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay wala ng bakas ng pag-ibig. Kinuha ko ang aking passport at ang maliit na alahas na naiwan ng aking ina. Bukas, paggising nila, makikita nila ang isang bahay na walang kalaman-laman ang kusina, isang kumpanyang walang pondo, at isang asawang hindi na nila kailanman muling maloloko. Isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Amihan, buksan mo ang pinto. Bakit mo nilock? May kailangan si Mommy. Sigaw ni Rafael mula sa labas. Ang boses niya ay puno ng iritasyon at autoridad. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang aking maleta mula sa ilalim ng kama. Ang bawat damit na itinutupi ko ay isang hakbang palayo sa impyernong ito. Ang bawat segundong dumadaan ay ang pagbilang ng oras para sa kanilang tuluyang pagbagsak. Narinig ko ang pagpihit ng doorknob, pilit na binubuksan ng pinto. Amihan, ano ba? Naririnig mo ba ako? Huwag kang mag-inarte. Birthday mo ngayon. Lumakad ako papunta sa pinto, ngunit hindi ko ito binuksan. Isinandal ko ang aking noo sa malamig na kahoy. Sa kabila ng pinto, nararamdaman ko ang poot at kasakiman ng lalaking minahal ko sa loob ng 8 taon. Amihan, muling sigaw ni Rafael. Kasunod ang malakas na pagdabog ni Remedios. Amihan, lumabas ka rito. Ang bastos mo naman sa mga bisita natin. Kinuha ko ang aking telepono at nag-set ng isang automatic email na matatanggap ni Rafael bukas ng 8:00 ng umaga, ang oras ng aking flight. Ang subject line ay maikli, ang huling regalo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tumambad sa akin ang galit na mukha ni Rafael at ang nakataas na kilay ni Remedios. Bago pa sila makapagsalita, inilahad ko ang aking kamay na may hawak na isang piraso ng papel. Hindi ito tseke. Hindi rin ito sulat ng pag-ibig. Ito ay ang resibo ng pag-cancel ko sa kanyang pinakamalaking business contract na nakapangalan sa akin. Anong ibig sabihin nito? Amihan, nanlilisik ang mga mata ni Rafael habang binabasa ang papel. Tumingin ako sa kanya. Ang aking boses ay kasing lamig ng sementeryo. Happy birthday to me, Rafael. At para sa inyo. Welcome sa inyong bagong buhay na walang kahit isang sentimo mula sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Remedios at bago pa man siya makapagsalita ng kanyang mga gasgas na linya ng pag-atake sa puso. Tumalikod na ako at kinuha ang aking bag. Ang gabing ito ay simula pa lamang. Darating ang panahon na ang bawat pisong ninakaw sa akin ni Jojo para sa kanyang bisyo ay magiging parang bubog na lalaslas sa kanyang lalamunan habang nagmamakaawa siyang pautangin ko kahit pambili lang ng kape. Ang aking matalik na kaibigan na si Clarice, na itinuring kong kapatid, ay makikita ang sarili niyang kabilang sa mga listahan ng mga taong itinakwil ng lipunan dahil sa kanyang katakawan sa pera. Sa dulo ng lahat ng ito, ako ang mananatiling nakatayo maningning, matatag, at malaya sa mga anay na sumisira sa pundasyon ng aking buhay.
Ngunit sa gabing ito ng aking kaarawan, kailangan ko munang lasapin ang bawat pait ng kanilang pagtataksil upang lalong tumibay ang aking loob sa pag-alis. Nanlaki ang mga mata ni Rafael habang hawak ang papel na nagpapatunay na wala na ang kanyang pinakamalaking kontrata. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay unti-unting nilamon ng pamumutla. Amihan, are you crazy? This is my lifeblood. Paano ko babayaran ang mga utang ng kumpanya kung kinansela mo ito? Pirma mo lang ang kailangan pero bakit mo binawi? Hindi ako kumurap. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking mukha ay tila isang pader na hindi matitibag. Hindi mo buhay ang kumpanyang iyan, Rafael. Pera ko ang nagpapatakbo niyan. At dahil sa gabing ito ay nalaman ko na ang aking asawa ay mas abala sa pagbuo ng bagong pamilya kaysa sa pagpapanatili ng sa amin. Nagpasya akong itigil na ang pagiging tanga. Bago pa man makasagot si Rafael, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Jojo, ang aking nakababatang bayaw. Hawak niya ang kanyang telepono at tila balisa. Ate amihan kuya, bakit hindi ko magamit ang credit card ko? I was about to pay for the drinks out there, pero declined lahat. Nakakahiya sa mga pinsan natin. Tumingin ako kay Jojo. Ang lalaking ito ay pinag-aral ko. Binilhan ng sasakyan at binibigyan ng sapat na allowance buwan-buwan dahil ang sabi niya ay naghahanap siya ng trabaho. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking dibdib pero hindi lumabas sa aking mga labi. Jojo, wala ka ng credit card dahil wala na ring pondo ang account na nakakabit doon. Mahinahon kong sabi. Siguro ay mas mabuting gamitin mo ang kinita mo sa online sabong noong nakaraang linggo. O baka naman, pwede kang humingi ng balato kay Bianca dahil sa bawat pagmamaneho mo sa kanila ni Rafael kapag wala ako. Binabayaran ka naman niya. 'Di ba? Napatigil si Jojo. Ang kanyang panga ay tila nalaglag sa sahig. Ate, anong sinasabi mo? Huwag kang magmalinis. Jojo, nakita ko ang mga dashboard camera footage ng sasakyan mo. Kitang-kita ang paghatid sundo mo sa kabit ng kapatid mo habang ang sabi mo sa akin ay nasa library ka at nagre-review para sa board exam. Ang perang dapat ay para sa kinabukasan mo. Ipinambayad mo sa mga talo mo sa sugal at ang tiwalang ibinigay ko sa iyo. Ginawa mong kalsada para sa pagtataksil ng asawa ko. Amihan, sumusobra ka na. Sigaw ni Remedios, ang aking biyanan. Habang mabilis na lumalapit sa akin, huwag mong idadamay ang anak ko. Kung may problema kayo ni Rafael, huwag mong idamay ang pag-aaral ni Jojo Utang na loob mo sa amin ng apelyidong De La Cruz, kaya huwag kang mag-asal squatter. Utang na loob. Bahagya kong itagilid ang aking ulo. Mommy, sa loob ng 8 taon, ako ang nagbayad ng inyong maintenance sa gamot. Ako ang bumili ng mansyon na tinitirhan nyo. At ako ang nagpanatili ng marangyang buhay na ipinagmamalaki nyo sa inyong mga amigas. Ang apelyidong De La Cruz ay naging tanyag lamang dahil sa perang dinala ko mula sa aking pamilya. Kaya kung pag-uusapan ang utang, kayo ang baon sa akin. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Clarice, ang aking best friend. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon ay kitang-kita ko na ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mata. Besh, anong gulo ito? Narinig ko ang sigawan niyo sa labas. Rafael, anong ginagawa mo kay amihan? Lumapit si Clarice sa akin at hinawakan ang aking braso. Besh, halika na sa kwarto. Huwag kang magpadala sa galit. Let's talk about this privately. Baka pagod ka lang. Tiningnan ko ang kamay ni Clarice na nakahawak sa akin. Ang kamay na ito ang madalas kong pisilin kapag kailangan ko ng karamay. Ngunit ito rin ang kamay na tumatanggap ng limpak-limpak na komisyon mula sa mga kontrata ni Rafael na lihim niyang ibinibigay sa iba. Clarice, tawag ko sa kanyang pangalan sa isang tono na nagpatigil sa kanyang pag-arte. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Rafael para manahimik tungkol kay Bianca?
O baka mas malaki ang nakuha mo doon sa huling warehouse deal na ninakaw niyo sa kumpanya ko. Nanigas si Clarice. Beep, Besh, what are you talking about? I'm your best friend. Ang isang tunay na kaibigan ay hindi tumitingin sa asawa ng kanyang kaibigan bilang business partner sa pagnanakaw. Alam ko ang tungkol sa offshore account niyo ni Rafael. At alam ko rin na ikaw ang nag-ayos ng condo unit kung saan nakatira si Bianca ngayon. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking braso nang may pandidiri. Huwag mo na akong tatawaging Besh, nakakasuka. Sa paligid ko, ang pamilya de la Cruz at ang dati kong kaibigan ay tila mga hayop na nakulong sa isang hawla. Si Rafael ay pabalik-balik na naglalakad. Hawak ang kanyang ulo. Si Jojo ay nakayuko. Hindi makatingin. Si Remedios ay tila sasabog na sa galit. At si Clarice ay nanginginig sa takot na mabunyag ang kanyang mga ilegal na gawain. You can't do this. Amihan. Banta ni Rafael. Hahabulin kita, I will file for legal separation and I will take everything from you. Subukan mo, Rafael. Hamon ko sa kanya habang kinukuha ang aking maliit na clutch bag. Lahat ng ebidensya ng iyong pangangalunya at ang mga financial anomalies niyo ni Clarice ay nasa kamay na ng aking abogado. Sa oras na lumabas ako sa pintong ito, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa iyo. Pati ang dangal na matagal mong pinag-ingatan ay lalamunin ng putik. Isang tunog ng notification ang muling bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Mula ito sa aking telepono. Ang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit alam ko kung kanino ito galing. Hi amihan, happy birthday. Regalo ko na sa iyo ang katotohanang kahit anong gawin mo. Ako pa rin ang kasama niya sa kama gabi-gabi. At ang anak ko, siya ang tunay na De La Cruz. Bye. Loser. Tiningnan ko ang screen ng aking telepono. Si Bianca. Ang kanyang kapal ng mukha ay tila walang hangganan. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ang huling dahilan para hindi na lumingon pa. Hinarap ko silang lahat sa huling pagkakataon. Mag-enjoy kayo sa party nyo. Dahil ito na ang huling gabi na makakatulog kayo sa ilalim ng bubong na ako ang nagbabayad. Lumabas ako ng library nang hindi nagmamadali. Sa bawat hakbang ko sa hallway ng mansion, nararamdaman ko ang paglagas ng bawat tanikala na gumapos sa akin sa loob ng 8 taon. Pagdating ko sa main door, tumigil ako saglit. Ang mga bisita sa labas ay tila nagtataka sa aking biglang pag-alis. Ngunit wala na akong pakialam sa kanila. Sumakay ako sa aking sasakyan, isang itim na sedan na nakapangalan din sa akin. Sa upuan sa tabi ko, naroon ang aking ticket patungong Canada. Isang malamig na ulan ang nagsimulang pumatak sa windshield. Tila nakikiramay sa pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay. Pinaandar ko ang makina sa rearview mirror. Nakita ko si Rafael na tumakbo palabas ng bahay. Sumisigaw ng aking pangalan. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at takot, ngunit hindi ko na siya narinig. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang tibok ng aking puso na muling bumabalik sa normal na ritmo mabilis, buhay, at puno ng plano. Habang papalayo ako sa Quezon City, isang bagay lang ang nasa isip ko. Ang tag-araw sa Pilipinas ay tapos na para sa akin. Ngunit sa ibang panig ng mundo, isang bago at mas matinding apoy ang aking sisindihan. Ngunit bago ako tuluyang makarating sa airport, may isang tawag akong kailangang sagutin. Isang tawag mula sa isang numerong hindi ko inaasahan sa oras na ito ng gabi. Darating ang araw na ang bawat luhang ipinunid ko sa aking mga mata ay magiging ginto. Habang ang bawat pisong pinaghirapan kong ipunin para sa pamilyang iyon ay magiging abo sa kanilang mga kamay. Ang lalaking minsang nangako ng langit ay makikita ang sarili sa gitna ng impyernong siya mismo ang lumikha. Habang ako, ang babaeng itinuring nilang kasambahay na may sing-sing
ay lilipad patungo sa liwanag ng aking bagong umaga. Ngunit bago ang lahat, kailangang maramdaman ni Rafael at ng kanyang pamilya ang hagupit ng isang bagyong walang tunog ang tahimik kong pagbawi sa lahat ng ibinigay ko. Ang pag-vibrate ng telepono sa gitna ng katahimikan ng sasakyan ay tila isang babala. Sinagot ko ang tawag ng hindi inaalis ang tingin sa basang kalsada ng EDSA. Handa na ang lahat. Amihan. Ang boses ni Attorney Mateo ay kalmado ngunit puno ng autoridad. Ang lahat ng bank accounts na ikaw ang primary owner ay na-freeze na. Ang titulo ng mansyon sa Quezon City ay nailipat na sa ilalim ng iyong pangalan bilang nag-iisang tagapagmana ng iyong ama. Bukas, pagputok ng araw. Ang mga tauhan ko ay maghahain na ng eviction notice sa pamilya De La Cruz. Salamat, Mateo. Tipid kong sagot. Siguraduhin mo ring walang makakalabas na kahit anong gamit mula sa loob ng bahay na ako ang bumili. Mula sa mga antique na furniture hanggang sa huling kutsara sa kusina. Gusto kong maranasan nila kung paano ang mawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Isang matalinong hakbang, amihan. Ang galing mo talagang mag-logistics. Plinado ang bawat galaw. Puri ng abogado. Ipinark ko ang sasakyan sa isang madilim na sulok malapit sa paliparan. Pinatay ko ang makina at doon, sa gitna ng bahagyang kadiliman, ay binuksan ko ang pulang folder na nakuha ko mula sa aking lihim na safe. Naroon ang mga dokumento ng isang maliit na warehouse sa Laguna, isang ari-arian na binili ng aking ama bago siya pumanaw. Doon ko natuklasan na ginagamit pala ito ni Rafael bilang taguan ng mga supplies para sa kanyang mga ilegal na transaksyon, katuwang si Clarice. Hinaplos ko ang litrato ng aking ama na nasa loob ng folder. Papa, patawad kung naging bulag ako sa loob ng 8 taon. Pero ngayon, kukunin ko na ang lahat ng sa atin. Samantala, sa loob ng mansyon na tila isang palasyong malapit ng gumuho. Ang boses ni Remedios ay pumapalahaw sa galit. Narinig ko ang bawat detalye sa aking isipan, ang tunog ng paghagis ng kanyang baso sa dingding, ang pagkadurog ng bubog sa sahig, at ang desperadong pagtawag ni Rafael sa lahat ng kanyang mga contacts sa bangko. Hindi maari ito, Rafael. Gawin mo ang lahat. Tawagan mo si Bianca. Baka may pera pa siya. Sigaw ni Remedios habang sapo-sapo ang kanyang dibdib na tila aatakehin na naman ng kanyang pekeng karamdaman. Wala si Bianca. Mommy. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Galit na sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng frustration. At si Clarice, nag-message sa akin. Natatakot siya. Sinasabing baka daw madamay siya sa investigasyon ng BIR. Ang katotohanan ay hindi lang ang kumpanya ang kinuha ko sa kanila. Kinuha ko ang kanilang seguridad. Sa bawat minutong lumilipas, ang pamilya De La Cruz ay unti-unting nalulunod sa utang na sila rin ang lumikha. Ang bawat luho na ibinigay ko sa kanila ay naging isang malaking pasanin na ngayon ay kailangan nilang bayaran. Bumaba ako sa sasakyan at bitbit ang aking maleta. Naglakad ako patungo sa terminal ng airport. Ang bawat hakbang ko sa malamig na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi ako lilingon. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang aking sarili na maawa sa mga taong hindi marunong rumespeto sa aking pagkatao. Sa loob ng departure area, naupo ako sa isang sulok habang hinihintay ang aking boarding time. Kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang huling ulat mula sa aking private investigator. Doon ko nakita ang isang larawan ni Bianca Salazar na nag-e-empake na rin ng kanyang mga gamit sa condo na ako ang nagbabayad. Ang babaeng ito, ang trasan na akala ay makukuha ang lahat, ay tumatakas na rin dahil nalaman niyang wala nang pakinabang kay Rafael. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang katapatan ni Bianca ay kasing babaw lamang ng kanyang mga luha. Sa oras na mawalan ng pera si Rafael, mawawala rin ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila. Flight PR-118 to Vancouver is now boarding. Ang boses mula sa speaker ng airport
ay tila isang musika sa aking pandinig. Tumayo ako, inayos ang aking trench coat, at hinarap ang gate. Ngunit bago ko tuluyang iabot ang aking boarding pass, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Isang boses na puno ng hingal at desperasyon. Amihan, huwag kang umalis. Pakiusap. Lumingon ako ng dahan-dahan. Naroon si Jojo, ang aking bayaw, pawis na pawis at namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi siya narito para pigilan ako dahil mahal niya ako. Narito siya dahil alam niyang wala na silang kakainin bukas. Ate, pakiusap. Si Mommy, isinugod sa ospital. Wala kaming pambayad. Ang account ni Kuya, zero na talaga. Ate, kahit konti lang, para lang sa gamot ni Mommy. Pagmamakaawa niya, halos lumuhod na siya sa harap ng maraming tao. Tiningnan ko si Jojo nang walang anumang emosyon. Ang aking puso ay tila naging isang bato na hinulma ng kanilang sariling kalupitan. Jojo, ang sabi mo dati, ako ang sumisira sa pamilya niyo dahil masyado akong control freak sa pera. Ngayon, binibigyan ko kayo ng kalayaang hawakan ang sarili niyong buhay. Gamitin mo ang lahat ng natutunan mo sa pagsusugal para iligtas ang nanay mo. Ate, parang awa mo na. Ang awa ay para sa mga biktima. Jojo, kayo ay mga salarin. Malamig kong sabi. Sabihin mo kay Rafael. Ang susunod na papel na matatanggap niya ay hindi na galing sa bangko. Galing na iyon sa korte para sa ating annulment. At sabihin mo rin kay Bianca, huwag siyang mag-alala. Iniwan ko ang mga resibo ng lahat ng alahas na ibinigay sa kanya ni Rafael. Ang mga iyon ay nakapangalan pa rin sa akin at ipapasubpin ako ang mga iyon sa lalong madaling panahon. Tumalikod ako at hindi na hinintay ang kanyang sagot. Ibinigay ko ang aking boarding pass sa flight attendant at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng tunnel patungo sa eroplano. Ang hangin sa loob ng cabin ay amoy kalayaan. Habang umaandar ang eroplano sa runway, isinandal ko ang aking ulo sa bintana. Nakita ko ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit. Ang lungsod na ito, na naging saksi sa aking paghihirap, ay ngayon ay saksi rin sa aking pag-alis. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Jojo, ni Rafael, o kahit ni Remedios. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko sila tuluyang ipinakulong sa gabing ito ay dahil may mas malaki pa akong sorpresa na nakalaan sa aking pagbabalik. Isang lihim na nakatago sa warehouse sa Laguna na siyang magiging mitya ng kanilang tuluyang paglaho sa mundo ng mga De La Cruz. Ang eroplano ay mabilis na lumipad paitaas. Hinihiwa ang madilim na ulap. Sa gitna ng dagundong ng makina, naramdaman ko ang unang patak ng luha hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas. Tapos na ang ulan, ngunit sa kabilang dako ng mundo. Sa gitna ng nagyayelong gabi ng Canada, isang lalaki ang kasalukuyang tinitingnan ang aking profile sa isang professional networking site. Isang lalaking may mga matang puno ng misteryo at isang pangakong hindi ko pa inaasahang matatanggap. Sa darating na mga taon, ang lalaking sumira sa aking tiwala ay makikita ang kanyang sarili na natutulog sa isang malamig na bangketa. Yakap-yakap ang mga lumang papeles ng kumpanyang kinuha ko sa kanya. Ang mamanugangin kong mapang-api ay mapipilitang maglaba ng sarili niyang mga damit sa isang madilim na eskinita dahil wala na ang aliping si Amihan na gumagawa ng lahat para sa kanya. Sa bawat gabi ng kanilang paghihirap, ang mukha ko ang magiging bangungot nila, ang mukha ng babaeng binaliwala nila, ngunit ngayon ay nagmamay-ari na ng kanilang tadhana. Ngunit bago ang tamis ng paghihiganting iyon, kailangan ko munang yakapin ang kadiliman ng pag-iisa sa kabilang panig ng mundo. Ang dambuhalang makina ng eroplano ay naglalabas ng isang malalim na ugong habang hinihiwa ang gabi sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Sa loob ng madilim na cabin, tanging ang maliliit na ilaw sa kisame ang nagbibigay ng liwanag sa aking mga kamay
na nakapatong sa aking hita. Wala na ang aking singsing. Tanging ang mapuputing marka na lamang sa aking balat ang nagpapaalala na sa loob ng 8 taon, iginapos ko ang aking sarili sa isang kasinungalingan. Sa mga sandaling ito sa Maynila, tiyak na nagising na si Rafael sa isang bahay na hindi na sa kanya. Naiguhit ko sa aking isipan ang kanyang pagkabigla nang makitang wala ng laman ang aking aparador. At ang tanging natira sa ibabaw ng aming kama ay ang mga papeles ng foreclosure at ang demand letter mula sa aking abogado. Wala nang masarap na almusal na naghihintay sa kanya. Wala nang mainit na kape at plansadong barong. Tanging ang malamig na katotohanan na ang kanyang perpektong asawa ay isa na lamang multo. "Excuse me, ma'am, would you like some water?" Ang mahinahong tanong ng flight attendant ay nagpabalik sa aking diwa. "Yes, please. Thank you." Sagot ko sa boses na kahit ako ay nagulat sa sobrang katatagan, walang panginginig, walang bakas ng pag-iyak. Habang iniinom ko ang tubig, naalala ko ang huling tagpo sa opisina ni Attorney Mateo bago ako tumuloy sa airport. Iniwan ko sa kanya ang susi ng bawat pintuan ng mansyon. "Mateo, huwag kang magtitira ng kahit anong puwang para sa awa. Kapag dumating ang mga sheriff bukas ng umaga, ilabas mo ang lahat ng gamit nila sa kalsada. Hayaan mong makita ng lahat ng kapitbahay sa Corinthian Gardens kung paano gumuho ang dangal ng mga De La Cruz." "Gagawin ko, amihan. Siguraduhin mo lang na paglapag mo sa Canada, hindi mo na sila iisipin." Tugon ni Mateo. Ngunit paano ko sila hindi iisipin? Hindi dahil sa mahal ko pa sila, kundi dahil ang galit ko ang siyang nagsisilbing gasolina sa aking paglalakbay. Ang bawat pangungutya ni Remedios at ang bawat haplos ni Rafael na may kasamang panlilinlang ay nakaukit sa aking memorya. Nagsisilbing paalala na ang kabaitan na walang hangganan ay katumbas ng katangahan. Lumipas ang 14 oras na tila isang mahabang panaginip. Paglapag ng eroplano sa Vancouver International Airport, sinalubong ako ng isang kakaibang katahimikan. Sa labas ng malalaking bintana, nakita ko ang unang pagpatak ng niebe maputi, malinis, at napakalamig. Kinuha ko ang aking maleta mula sa carousel. Ang bawat gulong nito sa sahig ay tila nagsasabing, "Malaya ka na, malaya ka na," paglabas ko ng terminal. Ang malamig na hangin ng Canada ay agad na humalik sa aking mga pisngi. Parang libu-libong karayom ang tumusok sa aking balat. Isang hapdi na nagpakitang ako ay buhay pa. Hindi ito ang init ng Maynila na malagkit at nakakasakal. Ito ay isang lamig na nagbibigay ng linaw sa isipan. Sumakay ako sa isang taxi patungo sa isang maliit na basement apartment na nirentahan ko online gamit ang huling perang hindi ko dinala sa joint account namin ni Rafael. Habang binabagtas namin ang malalawak na kalsada ng Vancouver, tinitingnan ko ang mga ilaw ng lungsod. Dito, wala akong kakilala. Walang tatawag sa akin para magreklamo tungkol sa kuryente. Walang hihingi ng pera para sa sugal. Walang asawang magsisinungaling tungkol sa kanyang overtime. Pagdating ko sa aking bagong tahanan, ibinaba ko ang aking maleta sa gitna ng maliit na silid. Amoy alikabok at luma ang paligid, malayo sa karangyaan ng mansyong iniwan ko. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga ako ng malalim ng walang mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking journal mula sa bag. Sa gitna ng mga pahina, may nalaglag na isang tuyong bulaklak ng sampagita, isang alaala ng aking ama mula sa Pilipinas. Hinawakan ko ito ng maingat. "Papa, narito na ako. Magtatrabaho ako ng marangal. Bubuhayin ko ang pangarap nating dalawa na kinuha nila sa akin." Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng isang tunog ng pag-ring mula sa aking laptop. Isang notification mula sa aking dating LinkedIn profile. May isang taong tumitingin sa aking resume, isang kumpanya na tinatawag na Bennett Global Logistics. Well, binuksan ko ang email. Isang mensahe ang nakasulat, "Ms. Reyes,
We saw your impressive background in Southeast Asian logistics operations. We have a project in Toronto that requires someone with your specific rational approach. Are you available for a virtual meeting tomorrow? Ang pangalan sa dulo ng email ay Noah Bennett. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ko, ngunit hindi kaba ng takot. Ito ay ang kaba ng isang nagsisimulang apoy. Isinara ko ang aking journal at tumingin sa bintana kung saan patuloy ang pagbagsak ng niebe sa kabilang dako ng mundo, sa Maynila. Marahil ay kasalukuyang nag-aaway sina Rafael at Bianca dahil sa kawalan ng pera. Marahil ay inaatake na ng totoong sakit ng ulo si Remedios. Hinayaan ko silang mabulok sa kanilang sariling basura. Dito, sa ilalim ng puting kumot ng taglamig, ang isang bagong amihan ay dahan-dahang gumigising, ngunit bago ako makatulog. Isang huling mensahe ang pumasok sa aking private messenger mula kay Clarice. Isang litrato ito ng isang itim na envelope na iniwan sa pintuan ng dati naming bahay. Ang sulat sa labas ay hindi galing sa abogado ko. Ang sulat kamay ay pamilyar. Sulat kamay ng aking ama na 10 taon nang patay, balang araw. Tatanawin ko ang lalaking iyon mula sa ituktok ng aking tagumpay habang siya ay gumagapang sa putik ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang mamanugangin kong mapang-api ay hihingi ng kahit isang pirasong tinapay. At dadaan-daanan ko lamang siya na tila isang basurang nakaharang sa aking dinadaanan. Ang kanilang pagbagsak ay hindi magmumula sa aking kamay, kundi sa bigat ng sarili nilang kasakiman na wala ng amihan na sumasalo. Ngunit bago ang rurok na iyon, kailangan ko munang lasapin ang bawat pait ng pagiging wala sa gitna ng nagyayelong lupain na ito. Ang malamig na hangin ng Vancouver ay tila mga invisible na kutsilyo na bumabaon sa aking manipis na coat. Nakatayo ako sa tapat ng isang maliit na coffee shop. Hawak ang isang baso ng kape na hindi ko mainom dahil sa panginginig ng aking mga daliri. Hindi ito ang marangyang buhay sa Manila. Wala rito ang mga katulong na nag-aayos ng aking kama. Dito, ako ay isang estranghero na may bitbit na maleta at pusong punong-puno ng galit na naging yelo na rin. Pumasok ako sa loob ng aking basement apartment. Ang bawat hakbang sa lumalangit-ngit na hagdanan ay tila isang paalala ng aking kasalukuyang kalagayan. Inilapag ko ang aking bag sa mesa at tinitigan ang itim na envelope na ipinadala sa akin ni Mateo sa pamamagitan ng courier. Ito ang sinasabi ni Clarice na liham na may sulat kamay ni Papa. Nanginginig ang aking kamay nang buksan ko ito. Isang piraso ng lumang papel ang lumabas at doon, ang pamilyar na stroke ng panulat ng aking ama ay sumalubong sa akin. Amihan, anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay natuklasan mo na ang tunay na kulay ng mga De La Cruz. Huwag kang iiyak. Ang pamilyang iyan ay parang anay, uubusin nila ang lahat bago kanila iwan. May isang maliit na susi sa loob ng envelope na ito. Para ito sa isang safety deposit box sa Laguna. Sa ilalim ng pangalan ng iyong ina. Gamitin mo ito kapag wala ka ng matakbuhan. Tandaan mo, ang dugong nananalaytay sa iyo ay dugo ng isang manlalakbay. Hindi ka manunuko. Napahigpit ang hawak ko sa maliit na susi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Alam ni Papa. Alam niya ang lahat bago pa man siya mamatay. Ngunit hinayaan niya akong matuto sa sarili kong sakit. Ang susing ito ay hindi lamang metal. Ito ang aking huling alas. Ngunit ang kasalukuyan ay hindi naghihintay. Bukas ay ang interview ko sa Bennett Global Logistics. Kailangan kong makuha ang trabahong ito. Ang aking pera ay mabilis na nauubos. At ang paghihiganti ay nangangailangan ng pondo, kinaumagahan. Sa kabila ng lagnat na nagsisimulang gumapang sa aking katawan dahil sa tindi ng lamig, isinuot ko ang aking pinaka-professional na attire. Inayos ko ang aking buhok at tinitigan ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay malalim na. Ngunit may apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong blizzard sa loob ng malaking gusali ng Bennett Global.
Ang katahimikan ay tila isang pressure na nagpapabigat sa aking paghinga. Tinawag ang pangalan ko at pumasok ako sa isang malawak na opisina na abot tanaw ang buong lungsod. Sa likod ng malaking mesa ay nakaupo ang isang lalaking may matalim na titig at panga na tila inukit sa bato. Si Noah Bennett. Ms. Reyes. Simula niya, ang kanyang boses ay malalim at walang halong emosyon. Your resume is impressive, especially your handling of the Manila-Singapore logistics corridor. Pero bakit ka narito sa Canada? Why did you leave everything behind? Huminga ako ng malalim. Hindi ko kailangang magsinungaling. Ngunit hindi ko rin kailangang magmukhang biktima. I didn't leave everything. Mr. Bennett, I brought my skills and my hunger for success. What I left behind were liabilities that were no longer worth my time. I'm here because your company is the best, and I am the only one who can fix the delays in your Southeast Asian operations. Bahagyang tumaas ang kilay ni Noah. May isang sandali ng katahimikan na tila tumagal ng ilang siglo. Ang tunog ng kanyang ballpen na tumatama sa mesa ay nagbibigay ng ritmo sa aking kaba. You're confident. I like that, sabi niya sa Taglish. Isang bagay na ikinagulat ko. Alam mo, marami na akong nakitang gaya mo. Pero ang kailangan ko ay hindi lang talino, kundi loyalty. Are you loyal, Miss Reyes? I am loyal to excellence. Mr. Bennett. And as long as you provide the platform for that, you will have the most dedicated vice president you've ever had. Mabilis kong sagot. Natapos ang interview ng walang kasiguraduhan. Paglabas ko ng gusali, ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang niebe ay bumabagsak na ng mas malakas. Tila sinusubukang ibaon ako sa ilalim ng puting kumot nito. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang bigat ng aking mga binti. Naglakad ako patungo sa bus stop, ngunit sa bawat hakbang, ang liwanag ng mga sasakyan ay tila nagiging malabong mga guhit ng kulay. Ang huling naaalala ko ay ang pagtama ng aking tuhod sa malamig na semento at ang boses ng isang lalaki na tumatawag sa aking pangalan mula sa malayo. Miss Reyes Amihan. Nang imulat ko ang aking mga mata, hindi ang madilim na basement ang nakita ko. Naroon ako sa loob ng isang mainit na silid, amoy mamahaling pabango at antiseptic. May suwero sa aking kamay. At sa tabi ng aking higaan, nakaupo ang lalaking kanina lang ay nag-i-interview sa akin. Si Noah Bennett ay nakatingin sa akin. Hindi na bilang isang boss, kundi may halong pag-aalala na pilit niyang itinatago. You're awake, sabi niya ng mahina. You collapsed in the middle of a snowstorm. Seryoso ang trangkaso mo. Bakit ka nagpumilit pumasok sa interview na ganyan ang lagay mo? I have no time to be sick, Mr. Bennett. Pilit kong sabi habang sinusubukang bumangon. Stay down! Amihan, utos niya. At sa unang pagkakataon, ginamit niya ang pangalan ko ng walang miss. Nakuha mo ang trabaho? Pero sa isang kondisyon, magpagaling ka muna. Hindi ko kailangan ng empleyadong mamamatay sa unang araw pa lang. Ngumiti ako ng bahagya. Isang tagumpay sa gitna ng panghihina. Ngunit ang aking ngiti ay nawala nang makita ko ang aking telepono sa bedside table. May mga missed calls mula sa isang pamilyar na numero sa Pilipinas, mula kay Rafael, at isang text message mula kay Clarice na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Amihan. Nahanap na nila ang Laguna warehouse. Sinunog ito ni Rafael kaninang madaling araw para makuha ang insurance money. Pero may natagpuan silang bangkay sa loob. Amihan. Ang sabi ng pulis. Baka raw si Jojo iyon. Ang init ng silid ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang ginaw na mas matindi pa sa bagyo sa labas. Ang laro ay naging madugo. At ang unang biktima ay ang sarili nilang kadugo. Balang araw,
Titingnan ko ang dating asawang taksil sa gitna ng isang korte habang binabasa ang kanyang hatol. At tanging lamig ng aking titig ang isasagot ko sa kanyang mga pagsusumamo. Ang mamanuganging mapagpanggap ay luluhod sa harap ng maraming tao upang humingi ng tawad. Ngunit lalagpasan ko lang sila na parang mga aninong walang saysay sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat luhang pilit nilang ilalabas ay hindi na muling makakaantig sa puso kong pinatigas ng kanilang sariling kataksilan. Sa sandaling iyon, malalaman nila na ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang galit, kundi ang makita akong nagniningning nang wala sila. Ang init ng loob ng pribadong silid sa ospital ay kabaligtaran ng nagyayelong balita na hawak ko sa aking mga kamay. Nakaupo si Noah Bennett sa isang silya malapit sa bintana. Tinitingnan ang labas kung saan patuloy ang pag-ikot ng mga snowflake sa hangin. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay binuo ng respeto at ng bigat ng aking pinagdaraanan. Amihan, mahinahong tawag ni Noah. Ang kanyang boses ay may lalim na tila nagbibigay ng seguridad sa gitna ng aking kaguluhan. I heard you talking on the phone earlier. If you need to go back to Manila, I can arrange a private flight for you. Hindi kita pipigilan. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa puting kumot. Hindi ako babalik. Noah. Ang sunog sa Laguna. Ang pagkamatay ni Jojo. Lahat ng iyon ay bunga ng sarili nilang kasakiman. Kung babalik ako ngayon, para ko na ring ibinalik ang leeg ko sa bitag na matagal ko nang tinakasan. Tumingin sa akin si Noah. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na may kasamang pag-unawa. You're not a martyr. Amihan. You're a queen without a throne. Let's build one here. Tumayo siya at lumapit sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang presensya nang ilapat niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang hawak na walang halong pagnanasa, kundi purong respeto. I've been in this business for 15 years, and I've seen leaders break under pressure. But you're different. Mas lalo kitang gustong maging vice president ng kumpanya ko dahil alam kong hindi ka nagpapadala sa emosyon. Salamat. Noah, tipid kong sagot. Pero kailangan kong malaman, bakit mo ako tinutulungan ng ganito? You barely know me. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, I also lost everything once because of people I trusted. But look at me now. Ang pinakamagandang higanti ay ang mabuhay ng marangya at masaya habang sila ay nabaon sa limot. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay nakalabas na ako ng ospital. Sa halip na magpahinga, agad akong sumabak sa Bennett Global Logistics. Hindi ako pumunta roon para maging biktima ng trauma. Pumunta ako roon para maging haligi ng operasyon. Sa loob ng malalaking meeting room, ipinakita ko ang aking galing. Ang bawat delay sa supply chain ay naayos ko sa loob ng ilang oras. Ang bawat kliyenteng nagrereklamo ay napaamo ko ng aking lohika at profesionalismo, habang ang aking karera sa Canada ay nagsisimulang magningning. Ang buhay naman ni Rafael sa Maynila ay unti-unti nang nilalamon ng anino. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking bagong opisina, tumunog ang aking telepono. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ni Rafael. Sinagot ko ito nang walang anumang emosyon. Amihan, pakiusap. Sagutin mo ako. Ang boses ni Rafael ay puno ng hingal at desperasyon. Patay na si Jojo. Amihan, sinunog nila ang warehouse. At ngayon, ang insurance company ay ayaw magbayad dahil sinasabi nilang arson ang nangyari. Pakiusap. Kailangan ko ng pera para sa libing ni Jojo at para sa mga abogado ko. Sirenko. Rafael, ang aking boses ay kasing lamig ng gabi sa labas ng aking bintana. Ang sabi mo dati, ako ang pabigat sa buhay mo. Sabi mo, ako ang boring na asawa na walang alam gawin kundi magbilang ng pera. Ngayon,
Bilangin mo ang bawat pagkakamali mo. Ang perang hinihingi mo ay matagal mo nang naubos kasama ng iyong kabit. Wala na si Bianca, iniwan niya ako pagkatapos ng sunog. Ninakaw niya ang natitirang pera sa vault. Pasigaw na iyak ni Rafael. Amihan, asawa mo pa rin ako. Utang na loob. Tulungan mo ako. Wala na akong asawa. Rafael, ang amihan na kilala mo ay namatay na sa gabing nalaman ko ang kataksilan nyo. Direkta kong sagot. Huwag mo na akong muling tatawagan. Ang susunod na makakausap mo ay ang mga sheriff na kukuha sa huling piraso ng dangal mo. Ipinatong ko ang telepono sa mesa nang hindi naghihintay ng kanyang sagot. Walang luha, walang pagsisisi. Tanging ang malalim na katahimikan ng tagumpay ang namayani sa silid. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag nang pumasok si Noah sa aking opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang isang folder na may tatak ng National Bureau of Investigation ng Pilipinas. Amihan, we have a problem, sabi ni Noah. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Ang investigasyon sa sunog sa Laguna, may nakitang mga dokumento sa loob ng isang lihim na vault na hindi nasunog. It's your name, Amihan. Your signature is on the orders to move the flammable chemicals to that warehouse just 3 days before the fire. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi ko ginawa iyon. Alam ko sa sarili ko na wala akong pinirmahang anuman bago ako umalis. Someone framed me. Mahinahon kong sabi, bagamat ang tibok ng puso ko ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. I know. Sagot ni Noah habang tinititigan ako ng malalim. And based on the handwriting analysis, it wasn't Raphael. It was someone who knows your signature perfectly, someone who's been planning this long before you even found out about the affair. Isang imahe ang pumasok sa aking isipan. Isang taong laging nasa tabi ko. Isang taong may hawak ng aking mga personal na selyo at dokumento. Clarice. Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi. Darating ang oras na ang bawat patak ng pawis at luha na ninakaw nila sa akin ay magiging parang asidong uubos sa kanilang huling piraso ng dangal. Ang aking dating asawa na mapagkanulo ay makikita ang kanyang sarili na namamalimos ng atensyon sa mga taong dati ay hinahamak niya. Habang ang mamanugangin kong gahaman ay mapipilitang tumira sa isang sulok na kasing dilim ng kanyang budhi. Sa gitna ng kanilang paghihirap, ang tanging maririnig nila ay ang ugong ng aking tagumpay mula sa malayo, isang tagumpay na hindi na nila kailanman maaabot. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang harapin ang bitag na maingat na inilatag ng taong itinuring kong kapatid. Ang bintana ng aking opisina sa Toronto ay nababalot ng makapal na hamog, tila sumasalamin sa kalabuan ng sitwasyong kinakaharap ko. Sa aking harap. Ang mga dokumentong nagdidiin sa akin sa arson case sa Laguna ay nakalatag sa mesa. Isang peking pirma. Ngunit napakalinaw ng pagkakagaya. Nag-akala si Clarice na matalino siya. Bulong ko sa aking sarili. Ang aking boses ay walang panginginig. Inisip niya na dahil wala ako sa Pilipinas, madali akong gawing scapegoat. Tumayo si Noah mula sa kanyang pagkakasandal sa pader. Ang kanyang titig ay nananatiling matatag. We already contacted a handwriting expert in Manila, Amihan, and I have my people looking into Clarice's bank movements. Hindi tayo papayag na madumihan ang pangalan mo rito sa Bennett Global. Hindi lang pangalan ko ang nakataya rito, Noah, pati ang hustisya para kay Jojo. Sagot ko habang mabilis na nagtatype sa aking laptop. Kung arson ang nangyari, ibig sabihin ay hindi aksidente ang pagkamatay niya. Sinadya nilang sunugin ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw nang hindi alam na nandoon ang sarili nilang kadugo. Habang pinaplano namin ang aming susunod na hakbang, libu-libong milya ang layo sa Maynila. Ang karma ay nagsisimula ng maningil ng walang patawad. Sa loob ng isang madilim at masikip na paupahang kwarto sa isang eskinita sa Pasay, nakaupo si Rafael sa isang sirang silya.
Ang kanyang dating makinis na mukha ay puno na ng balbas at ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at gutom sa kanyang harap. Si Remedios ay patuloy na nagrereklamo habang nagpapaypay gamit ang isang lumang dyaryo. Rafael, ano ba? Walay na bang kuryente rito? Ang init-init? Bulyaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay naging paos na dahil sa walang tigil na pagsigaw. Bakit ba tayo nagtitiis sa butas na ito? Nasaan na ang mga kaibigan mo? Nasaan na si Bianca? Wala na, Mami. Wala na lahat. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Iniwan na tayo ng lahat. Ang mga kaibigan ko, hindi na sumasagot sa tawag ko, nang malamang wala na akong pera. At si Bianca, nagpunta na sa probinsya kasama ang anak niya. At tinangay ang huling alahas na naitago ko. Kasalanan ito ni Amihan, hiyaw ni Remedios. Kung hindi siya umalis, hindi tayo magkakaganito. Napakawalang puso ng babaeng iyon. Mami, tumahimik na kayo. Malamig na sabi ni Rafael. Si Amihan ang nagpapakain sa atin noon. Siya ang gumagawa ng lahat. Ngayong wala na siya. Napatunayan ko lang na wala pala akong kwenta kung wala ang perang galing sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang hotel bar, nakaupo si Clarice habang humihigop ng alak. Mukhang matagumpay siya. Ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa paglalaro sa kanyang baso. Ang bawat pagtunog ng pinto ng bar ay nagpapakaba sa kanya. Akala niya ay tapos na ang lahat nang makuha niya ang insurance claim. Ngunit hindi niya inaasahan na ang investigasyon ay lalalim ng ganito. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang anonymous email. Binuksan niya ito at halos mabitawan niya ang kanyang baso nang makita ang nilalaman. Ito ay isang audio recording ang pag-uusap nila ni Rafael noong gabing binalak nilang manipulahin ang warehouse logs. Kasunod nito ay isang maikling mensahe. Ang apoy na sinindihan mo ay unti-unti nang lumalapit sa kinaroroonan mo. Clarice, malapit na ang tag-araw. Samantala, sa Canada, hinarap ko si Noah ng may bagong plano. Noah, kailangan nating pabilisin ang merger sa Asia. Gusto kong bilhin ang natitirang assets ng Dela Cruz Logistics o kung anuman ang natitira sa mga utang nila. Gusto kong maging opisyal na creditor nila ang Bennett Global. You want to own their debt? Tanong ni Noah. Ang kanyang labi ay bahagyang kumurba sa isang ngiti ng pag-unawa. Yes. Para sa bawat paghinga nila, ako ang magdedesisyon kung may hangin pa silang makukuha. Sagot ko. Gusto kong makita ang mukha ni Rafael kapag nalaman niyang ang kumpanyang sasalba sa kanya ay pinamumunuan ng babaeng itinapon niya. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang security personnel ang pumasok. Kasunod ang dalawang lalaking nakasuit at may hawak na mga badge. Ms. Amihan Reyes, tanong ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay formal at malamig. I am Agent Miller from the RCMP, coordinating with the International Police. We have an invitation for you regarding a criminal case filed in the Philippines. There is a request for your immediate deposition and a possible hold departure order. Tumingin ako kay Noah. Pagkatapos ay sa mga agent, hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Ito na ang sandaling hinihintay ko. I have been expecting you. Sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo. But you see, agents, I am not the one you should be looking for. In fact, I have the evidence you need to close this case today. Pero bago tayo umalis, may isang tawag muna akong kailangang gawin. Kinuha ko ang aking telepono at dinial ang numero ni Rafael. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hinayaan ko siyang marinig ang aking boses. Rafael, makinig ka ng mabuti. Sabi ko ng malamig.
Ang katarungan para kay Jojo ay nagsisimula na ngayon. At ikaw, maghanda ka ng mawalan ng huling bagay na pinoprotektahan mo ang iyong kalayaan. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa mga agent. Let's go. I have a story to tell. And I'm sure the world would love to hear how a martyr wife turned into their worst nightmare balang araw. Ang traidor na kaibigang nagtangkang ibaon ako sa kulungan ay luluhod sa aking paanan habang isinusuka ang bawat sentimong ninakaw niya. Ngunit tanging malamig na rehas ang sasagot sa kanyang mga huling pagsusumamo. Ang mapagkunwaring asawa na naniwalang kaya akong palitan ng isang mas batang bersyon ay mapipilitang panoorin ang kanyang imperyong gumuho sa ilalim ng aking mga paa. Habang ako ay nagniningning sa liwanag na pilit nilang pinatay, ang bawat lason na itinanim nila sa aking pangalan ay magiging gamot na magpapatibay sa aking pagbabalik, isang pagbabalik na hindi para humingi ng tawad, kundi para maningil ng may interes. Ang loob ng opisina ni Noah Bennett ay binalot ng isang mabigat na katahimikan nang pumasok ang mga agent ng RCMP. Ang bawat hakbang nila sa makinis na sahig ay nagbibigay ng babala na ang laro sa Pilipinas ay umabot na sa lupain ng Canada. Tiningnan ko ang badge na ipinakita sa akin, ngunit sa halip na manginig ang aking mga kamay, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo, isang kalamigang sadyang inilaan para sa sandaling ito. Miss Reyes, kailangan niyo kaming samahan para sa isang opisyal na pahayag hinggil sa reklamong arson at falsification of documents na isinampa laban sa inyo sa Manila. Ang sabi ng isang agent, ang kanyang boses ay walang emosyon. Wait, agents, hindi niyo maaaring dalhin ang vice president ko nang walang matibay na ebidensya. Mabilis na pagharang ni Noah. Ang kanyang boses ay tila isang pader na bakal na pumoprotekta sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Ngunit hinawakan ko ang kanyang braso upang pigilan siya. It's okay. Noah, let them do their job. Mahinahon kong sabi habang nakatingin ng diretso sa mga agent. Ngunit bago tayo umalis, agents, nais kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Ang ebidensyang hinahanap nyo ay wala sa mga papel na hawak nyo. Narito ito sa cloud server ng Bennett Global. Binuksan ko ang aking laptop nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat pagpindot ko sa keyboard ay may kasamang katiyakan. Ito ang digital footprint ng aking account noong araw na sinasabing pinirmahan ko ang mga dokumento sa Manila. Ang aking IP address ay nakalog sa Vancouver, 14 na oras ang layo mula sa Pilipinas. At ito. Itinuro ko ang isa pang screen. Ay ang login history ng aking remote access na ginamit mula sa isang computer sa Makati. Isang computer na pagmamay-ari ni Clarice Santos. Nanahimik ang mga agent habang tinitingnan ang mga graphs at log files. Ang katotohanan ay hindi marunong magsinungaling. At ang teknolohiya ay hindi kayang suhulan. I have been documenting Clarice's movements for weeks. Noah. Lumingon ako sa kanya. Ang aking tinig ay kasing talas ng labaha. Alam kong gagawin niya ito. Inaasahan ko na ang bawat galaw ng kanyang maruming kamay. Tumango ang mga agent. Ang kanilang autoridad ay tila bahagyang nayanig ng aking pagiging handa. We will have to verify this, Miss Reyes. But for now, we will hold the arrest. However, you are still required to give your deposition. I will give more than just a deposition, sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. I will give them a reason to be afraid. Pagkaalis ng mga agent, hinarap ako ni Noah. May isang kakaibang ningning sa kanyang mga mata, isang halong paghanga, at isang bagay na mas malalim pa. You really are a master of logistics, amihan. Pati ang sarili mong pagpapakulong. Plinado mo. Hindi ako magpapatalo sa isang Clarice o sa isang Rafael. Noah, sabi ko habang inililigpit ang aking mga gamit. Kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas, hindi bilang isang biktima,
kundi bilang ang babaeng kukuha sa huling hininga ng kanilang kumpanya. Then we will go together, deklara ni Noah. Bennett Global has officially acquired 60% of the outstanding debts of Dela Cruz Logistics. Sa oras na lumapag tayo sa Manila, ikaw na ang may-ari ng bawat pako sa kanilang kumpanya. You are no longer just Amihan Reyes. You are the Regional Vice President of Bennett Global Asia. Lumipas ang 2 linggo ng puspusang paghahanda. Sa bawat gabi na hindi ako nakakatulog. Ang iniisip ko ay ang mukha ni Rafael kapag nalaman niyang ang bawat pisong ginagastos niya ngayon ay utang na sa akin. Ang bawat damit na isinusuot ni Remedios ay pag-aari ko na rin. Sa loob ng eroplano patungong Maynila, katabi ko si Noah. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng init sa gitna ng aking nagyayelong plano. Habang hinihiwa ng eroplano ang ulap sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, naramdaman ko ang bigat ng susing nasa loob ng aking bulsa, ang susi sa Laguna warehouse na ibinigay ni Papa. Ready? Tanong ni Noah habang hinahawakan ang aking kamay ng marahan. More than ready? Sagot ko. Ang tag-araw na darating sa kanila ay hindi magdadala ng liwanag, kundi ang init ng sunog na sila mismo ang nagsimula. Paglapag namin sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong kami ng isang grupo ng mga tauhan na nakasuit. Wala rito ang pamilya de la Cruz upang sumalubong dahil wala silang kaalam-alam na ang kanilang kamatayan sa negosyo ay nakasakay sa eroplanong ito. Sumakay kami sa isang itim na SUV. Habang binabagtas namin ang mga kalsada ng Maynila, nakita ko ang billboard ng De La Cruz Logistics na kupas na at sira-sira. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Diretso tayo sa boardroom ng De La Cruz Logistics. Utos ko sa driver. May mga taong naghihintay ng himala at gusto kong ako ang magpakita sa kanila na ang himala ay tapos na. Pagdating namin sa gusali, ang mga gwardiya na dati ay binabati ako bilang Ma'am Amihan ay hindi ako nakilala dahil sa laki ng aking ipinagbago. Ang aking aura ay puno ng kapangyarihan at autoridad. Diretso akong naglakad patungo sa elevator. Si Noah ay nasa tabi ko. Tila isang protektor na hindi kayang tapatan. Pagbukas ng pinto ng boardroom, tumambad sa akin ang pamilyar na mga mukha. Si Rafael na mukhang lanta. Si Clarice na pilit nagtatago sa likod ng kanyang mga papeles. At ang mga board members na balisa. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok dito? Sigaw ni Rafael nang hindi tinitingnan ang aking mukha. We are in the middle of a private meeting regarding our bankruptcy. I gave myself that right, Rafael. Malamig kong sagot. Napatigil ang lahat. Dahan-dahang tumingala si Rafael. At ang kanyang panga ay tila malalaglag nang makita ang babaeng itinuring niyang basura na ngayon ay nakatayo sa harap niya na tila isang diyosa ng katarungan. Aamihan, na uutal niyang tawag. Maling tawag. Sabi ni Noah habang inilalagay ang isang folder sa gitna ng mesa. That is Vice President Amihan Reyes of Bennett Global, and she is here to discuss the foreclosure of this entire building. Ngunit sa gitna ng gulat ng lahat, may isang tao ang biglang tumayo mula sa sulok ng silid. Isang tao na hindi ko inaasahang makikita rito. Isang lalaking nakauniporme ng pulis. Hawak ang isang warrant of arrest. Amihan Reyes, you are under arrest for the murder of Jojo de la Cruz. Sabi ng pulis, habang ang mga mata ni Clarice ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na ngiti. Darating ang oras na ang mga rehas na ito ay magiging altar ng aking tagumpay. Habang ang mga tunay na kriminal ay mabubulok sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling kasinungalingan, ang aking dating asawa ay muling luluhod, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang pirasong tinapay na hindi ko kailanman ibibigay. Ang kaibigang nagtaksil ay makikita ang kanyang sarili na kinakain ng sarili niyang apoy. Sa dulo ng lahat, ang reyna ng Manila ay hindi ang babaeng may korona, kundi ang babaeng may hawak ng katotohanan at lahat ng resibo ng kanilang pagkakasala.
Ang malamig na dulo ng warrant of arrest ay idiniin ng pulis sa aking harap. Sa gitna ng boardroom na puno ng mga taong dati ay tinitingala ako. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa akin, ang iba ay may halong awa, ngunit kay Rafael at Clarice, ito ay purong katuwaan. Amihan Reyes, sumama ka ng matiwasay. May mga testigo kami na nag-uugnay sa iyo sa pagkamatay ni Jojo. Ang boses ni Sergeant Bautista ay matigas at walang alinlangan. Witnesses. O baka naman mga binayarang aktor ni Clarice. Ang aking boses ay lumabas na kasing talas ng kristal. Walang panginginig, walang takot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking designer blazer ay hindi man lang nagusot sa kabila ng tensyon. Karma mo na yan. Amihan, pinatay mo ang kapatid ko para lang makapaghiganti sa amin. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at ng peking pagdadalamhati. Akala mo ba makakabalik ka rito na parang kung sino kang makapangyarihan? Isa kang mamamatay tao. Tiningnan ko si Rafael ng diretso sa mga mata. Isang malamig at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Rafael, ang huling taong dapat magsalita tungkol sa katarungan ay ang lalaking nagnakaw sa sarili niyang kompanya at pumatay sa kinabukasan ng sarili niyang kapatid. Enough of this. Dalhin na siya sa presinto, bulyaw ni Clarice. Ang kanyang mukha ay namumula na sa takot na baka may masabi pa ako. Sandali lang, Sergeant. Ang malalim at makapangyarihang boses ni Noah Bennett ay bumasag sa kaguluhan. Humakbang siya sa harap ko. Tila isang pader na bakal na hindi kayang tibagin ng kahit sinong pulis. I am Noah Bennett, Regional CEO of Bennett Global. My lawyers are already on their way with a writ of habeas corpus and evidence that will make this warrant look like a piece of garbage. May utos kami, sir. Gitnang pulis. Ngunit bahagyang umurong nang makita ang autoridad sa mga mata ni Noah. At mayroon din akong utos. Sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang aking laptop na konektado sa malaking screen ng boardroom. Sergeant, bago mo ako pusasan, baka gusto mong panoorin ang video na ito. Ito ang hidden gift na nakatago sa cloud server ng Laguna Warehouse. Ang server na akala ni na Rafael at Clarice ay nasunog na. Sa malaking screen, lumitaw ang isang malinaw na footage. Hindi ito kuha noong gabi ng sunog. Ito ay kuha 2 oras bago ang insidente. Makikita si Clarice na may kausap na isang lalaking naka-uniforme ng kumpanya, isang lalaking hindi si Jojo. Makikita ang pag-abot ni Clarice ng isang bag na puno ng pera at ang pag-alis ng lalaki matapos buksan ang mga balbula ng flammable chemicals. At ang pinakamasakit sa lahat para sa kanila, lumitaw si Jojo sa video. Papasok sa warehouse, mukhang lasing at naghahanap ng matutulugan. Makikita sa video na tinangka ni Jojo na tawagan si Rafael. Ngunit ang tawag ay ni-reject ng aking asawa habang siya ay nasa isang restaurant kasama si Bianca. Nanahimik ang buong boardroom. Ang mukha ni Clarice ay naging kasing puti ng papel. Si Rafael naman ay napahawak sa mesa. Tila hihimatayin sa katotohanang siya mismo ang hindi sumagot sa huling tawag ng kanyang kapatid na humihingi ng saklolo. Ang bangkay na nahanap sa loob ay hindi kay Jojo. Sergeant, dagdag ko sa isang boses na puno ng kapangyarihan. Ang bangkay na iyon ay ang lalaking binayaran ni Clarice upang sunugin ang warehouse. Jojo is not dead. He was rescued by my people 10 minutes before the explosion, and he is currently in a safe house, fully recovered and ready to testify against the real arsonists. Sa sandaling iyon, ang pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga legal counsel ng Bennett Global, kasama ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Si Jojo, buhay, malusog. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot para sa kanyang kuya at sa babaeng nagtangka sa kanyang buhay. Aate, amihan. Tawag ni Jojo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ako mamamatay tao.
Rafael, sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero ikaw, pinatay mo ang pagkatao mo sa sandaling mas pinili mo ang pera kaysa sa kapatid mo. At ikaw, Clarice, maghanda ka na sa iyong bagong tirahan sa correctional. Tumingin ako sa mga board members na kanina ay handang itakwil ako. Bennett Global has officially foreclosed this building. As of this moment, lahat kayo ay wala ng trabaho sa kumpanyang ito. At ikaw, Rafael, may 10 minuto ka para kunin ang mga basura mo bago kakalad ka rin ng security palabas ng gusali ko. Amihan, please pamilya tayo. Sigaw ni Remedios na kapapasok lang. Mabilis na lumuhod sa aking paanan habang humahagulgol. Patawarin mo kami. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Tiningnan ko ang mamanuganging mapag-api ng walang kahit anong emosyon. Ang pamilya ay hindi nagtataksil. Mommy, ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Kayo ay mga anay lamang na dumaan sa buhay ko. At ang mga anay ay kailangang bombahin ng lason. Inayos ko ang aking watch at bumaling kay Noah. Let's go, Noah. Ang amoy ng pagkabulok sa silid na ito ay hindi ko na masikmura. Naglakad kami palabas ng boardroom habang ang mga pulis ay nagsisimulang pusasan si Clarice at basahan ng sakdal si Rafael para sa tangkang arson at obstruction of justice. Sa bawat hakbang ko sa hallway, nararamdaman ko ang tunay na korona ng kapangyarihan sa aking ulo. Ang reyna ng Manila ay nagbabalik at ang kanyang unang batas ay walang patawad para sa mga taksil. Ngunit habang papasok kami sa elevator, may isang huling bagay na ibinulong si Jojo sa akin na nagpatigil sa aking paghinga. Ate, may isa pang tao sa likod nito. May mga bank records si Clarice na hindi sa kanya. Galing ang pondo sa isang account na may pangalang Reyes Bennett Trusts. Balang araw, ang mamanuganging nagpahirap sa akin ay luluhod sa gitna ng kalsada habang bitbit ang kanyang mga lumang gamit. At lalagpasan ko lamang siya na tila isang estranghero sa sarili kong daan. Ang bawat pang-aalipusta na ibinato niya sa akin noong ako ay kamidyaw ay babalik sa kanya bilang isang sumpa na hindi kayang pawiin ng kahit anong pekeng luha. Sa sandaling iyon, ang kanyang boses na dati ay puno ng awtoridad ay magiging isang mahinang bulong na lamang sa hangin. Habang ako ay nakatayo sa itaas ng toring, ako mismo ang nagtayo mula sa abo ng aking pasensya. Ngunit bago ang tuluyang pagbagsak ng kortina, kailangan ko munang harapin ang huling hininga ng kanyang kapal ng mukha. Ang lobby ng Dela Cruz Logistics Building ay nababalot ng kaguluhan habang kinakaladkad ng mga pulis si Clarice at Rafael. Ngunit sa gitna ng eksenang iyon, ang atensyon ko ay nakatuon sa matandang babaeng nakaupo sa sahig. Humahagulgol habang nakayakap sa aking mga binti. Si Remedios. Ang babaeng sa loob ng 8 taon ay itinuring akong katulong na walang sweldo. Amihan anak, huwag mong gawin ito sa amin. Pagsusumamo ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng takot. Saan kami pupunta? Ang mansion? Ang mansion lang ang meron kami. Maawa ka sa akin. May sakit ako sa puso. Amihan, dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay mula sa aking mamahaling sapatos. Tiningnan ko siya ng walang kahit anong bakas ng awa. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang matunaw ng kahit anong init ng drama. Mommy, ang sakit sa puso niyo ay kasing peke ng inyong pagmamahal sa akin. Malamig kong sabi. 8 taon kong tiniis ang bawat talim ng inyong dila. 8 taon kong nilunok ang bawat insulto niyo dahil ang akala ko ay pamilya tayo. Pero ang pamilya, hindi pinapabayaan ang kanilang anak na mabulok sa trabaho habang ang asawa niya ay nakikipagtalik sa iba sa ilalim ng inyong basbas. Nagkamali lang kami, amihan tao lang kami. Hiyaw niya, pilit na kumakapit sa aking laylayan. At tao rin ako, Remedios, isang taong natuto ng lumaban.
Sagot ko habang dahan-dahang tumatalikod. Ang mansyon ay nakapangalan na sa Bennett Global bilang pambayad sa utang ni Rafael. May 2 oras kayo para ilabas ang inyong mga personal na gamit. Pagkatapos niyon, ang mga sheriff na ang maglalabas sa inyo. Iniwan ko siyang nakahandusay sa lobby at naglakad patungo sa naghihintay na SUV sa labas. Kasunod ko si Noah, na kanina patahimik ngunit mapagmatyag. Pagpasok namin sa loob ng sasakyan, ang bango ng leather at ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang tanong na kanina pa bumabagabag sa aking isipan. Noah. Tawag ko sa kanyang pangalan habang nakatingin sa labas ng bintana. Jojo mentioned something earlier. A bank account. Ang pangalan ay Reyes Bennett Trust. Ano ang kinalaman mo sa pamilya ko bago pa man tayo magkita sa Canada? Napatigil si Noah sa kanyang pag-aayos ng tablet. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Tanging ang mahinang ugong ng makina ang naririnig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang matagal niyang itinatago. Your father, Amihan. He was my mentor. Simula ni Noah. Ang kanyang boses ay seryoso. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya sa akin ang isang pondo. Hindi niya ito ibinigay sa iyo noon dahil alam niyang gagamitin lang ito ni Rafael para sa sarili niyang kapakanan. He asked me to wait. To wait until you were strong enough to take it back. So, ang pagkikita natin sa Canada, hindi iyon aksidente. Tanong ko. Ang aking puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ang interview ay totoo. Amihan, your skills are real. Pero ang pagkakataon na mapunta ka sa Bennett Global ay plinado ng iyong ama, 10 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ni Noah. He knew you would need a platform to rise again. He knew the De La Cruz family would betray you. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Si Papa. Hanggang sa huli, siya pa rin ang nagpoprotekta sa akin. Ngunit ang revelasyong ito ay nagdadala ng bagong panganib. Kung alam ni Clarice ang tungkol sa trust na iyon, ibig sabihin ay hindi lang si Rafael ang kasabwat niya. Pulong ko. Sino ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa pondo ni Papa? Biglang nag-vibrate ang telepono ni Noah. Binuksan niya ang isang encrypted message at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Amihan, kailangan nating magmadali. Ang mga sheriff ay nasa mansion na. Pero may ulat na si Rafael ay nakatakas mula sa kustodya ng mga pulis habang papunta sa presinto. At ang huling lokasyon ng kanyang burner phone ay malapit sa Laguna Warehouse. Bakit siya pupunta roon? Tanong ko. Dahil mayroon pang isang dokumentong hindi natin nakuha. Sagot ni Noah habang inuutusan ng driver na pabilisin ang takbo. Ang original na kasunduan ng Reyes Bennett Trust. Kapag nakuha iyon ni Rafael, maaari niyang i-claim na siya ang beneficiary bilang asawa mo. Naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Hindi ko hahayaang manakaw muli ang huling alaala ni Papa. Dumating kami sa mansion sa Quezon City. Naroon na ang mga truck ng sheriff. Inilalabas ang mga gamit ni na Remedios sa kalsada. Nakita ko si Remedios na nakaupo sa isang lumang silya sa gitna ng bangketa. Pinapanood ang kanyang karangyaan na unti-unting itinatambak sa putik. Hindi ko siya tiningnan. Diretso akong pumasok sa loob ng bahay, patungo sa lihim na vault sa library. Ngunit pagbukas ko ng pinto, isang pamilyar na anino ang bumungad sa akin. Si Rafael, hawak ang isang baril, at sa kanyang kabilang kamay ay ang itim na envelope na naglalaman ng dokumento ni Papa. Ang kanyang mga mata ay puno ng baliw na determinasyon. Hindi ka aalis ng buhay rito, amihan. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kung hindi mapupunta sa akin ang pera ni Reyes, walang makikinabang nito. Itinaas ko ang aking mga kamay, ngunit ang aking mukha ay nananatiling kalmado. Iputok mo ang baril na iyan, Rafael.
At masisiguro kong ang huling makikita mo ay ang rehas ng kulungan habang buhay. Ibigay mo ang papel na iyan. Hindi iyan para sa iyo. Para sa akin ang lahat ng ito. Ako ang De La Cruz. Hiyaw niya. Ngunit bago pa man siya makakalabit ng gatilyo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bintana ang narinig sa likuran niya. Isang bulto ang mabilis na kumilos, ngunit sa kasamaang palad, ang baril ay pumutok. Isang mainit na likido ang naramdaman ko sa aking braso, ngunit hindi ako ang natamaan. Ang boses ni Noah ang narinig kong umungol sa sakit habang pilit niyang pinapatumba si Rafael sa sahig. Noah! Sigaw ko. Sa labas. Ang sirena ng mga pulis ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa loob ng silid, ang itim na envelope ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig, nababasa ng dugo ng taong tanging nagmalasakit sa akin. Balang araw, ang lalaking nagtangkang kitilin ng aking buhay ay magiging isang hamak na bilanggo na nakatingin sa rehas habang inwagnat ng pagsisisi ang kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng dugong dumanak sa silid na iyon ay magiging mitya ng tuluyan nilang pagkalipol sa lipunan. Wala ng pamilyang De La Cruz na matitira, kundi ang pangalan ng kanilang kasalanan. Sa gitna ng dilim at panganib. Ang bawat sugat ay hindi nagpahina sa akin, sa halip. Ito ay naging patunay na ang Reyna ay hindi kailanman natatalo ng mga duwag. Ang mainit na likido na dumadaloy mula sa balikat ni Noah ay mabilis na namuo sa mamahaling sahig ng library. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanya habang unti-unting napapaupo si Noah sa sahig. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakadiin sa kanyang tagiliran upang pigilan ang pagdurugo. Noah. Ang sigaw ko ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Lumuhod ako sa kanyang tabi. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa unang pagkakataon hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na poot sa lalaking nakatayo ilang metro ang layo sa amin. Si Rafael ay nanginginig habang hawak pa rin ang baril. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nang makita niyang bumagsak si Noah at hindi si Amihan, ang takot ay tuluyang lumamon sa kanyang katinuan. Hindi ko sinasadya siya ang sumalo. Hindi si Amihan ang target ko. Pautal-utal niyang sigaw sa sarili habang paatring lumalayo sa aming kinasasakyan. Bago pa man makatakas si Rafael patungo sa pintuan, isang grupo ng mga pulis na rumonda sa labas ang sumugod sa silid. Agad nilang pinusasan si Rafael na walang kalaban-laban, habang ang mga ito ay sumisigaw ng mga pangakong hindi na makapagliligtas sa kanya. Bitawan niyo ako. May karapatan ako, Amihan. Tulungan mo ako. Ang hiyaw niya habang kinakaladkad palayo. Hindi ko siya tiningnan kahit sandali. Ang tanging nasa isip ko ay ang paghinga ni Noah na unti-unting bumabagal. Amihan, mahinang tawag ni Noah. Ang kanyang mga labi ay namumutla na. Ayos lang ako. Ang mahalaga ay nakuha mo ang papel. Ibinaba ko ang tingin ko sa sahig. Ang itim na envelope na naglalaman ng Reyes Bennett Trust ay nahulog ilang pulgada mula sa aming mga paa. Iniunat ko ang aking kamay, kinuha ang dokumento, at mahigpit itong niyakap sa aking dibdib bago ko ibinalik ang buong atensyon sa kanya. Huwag kang magsalita, Noah. Narito na ang mga paramedics. Huwag kang mamamatay ngayon. Sabi ko, ang boses ko ay matatag ngunit may halong panginginig na pilit kong ikinubli. Pinangakuan mo ako ng isang imperyo, di ba? Hindi kita papayagang tumakas sa usapan natin. Isang mahina at pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya tuluyang nawalan ng malay. Lumipas ang ilang araw sa ospital. Ang silid kung saan nagpapagaling si Noah ay tahimik. Tanging ang tunog ng heart monitor ang bumasag sa katahimikan. Ang balita tungkol sa pagtatangkang pagpatay ni Rafael at ang pag-aresto sa kanya ay umabot sa mga pahayagan at balita sa buong bansa. Ang pangalang De La Cruz ay tuluyan ng nalaglag sa putik. Si Remedios, na pinaalis sa mansyon, ay naiulat na isinugod sa pampublikong ospital dahil sa matinding stress at kawalan ng pambili ng gamot. Si Clarice,
ay nakakulong na rin habang naghihintay ng pagdinig para sa kasong falsification of documents at perjury. Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Noah. Suot ang aking bagong suit bilang opisyal na tumatayong pinuno ng Bennett Global Asia. Hawak ko ang dokumento ng Reyes Bennett Trust, ang pondo na naglalaman ng sapat na yaman upang tuluyang sarhan ang lahat ng natitirang utang at negosyo ng mga De La Cruz. Dahan-dahang iminulat ni Noah ang kanyang mga mata. Tumitig siya sa akin ng ilang sandali bago nagsalita. Buhay pa ba ako o nasa langit na ako at sinalubong ng isang anghel na masungit? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Buhay ka pa, Noah. At anghel hinding-hindi ako naging anghel. Isa akong demonyo na nagkatawang tao para sa mga taong umapi sa akin. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahan ko itong hinawakan. Natagpuan mo ba ang kasunduan? Itinaas ko ang itim na envelope sa kanyang harap. Oh, at nalaman ko rin ang isa pang sikreto. Ang trusted na ito ay hindi lang pala para sa akin. Ikinulong din ni Papa ang pangalan mo rito bilang co-trustee dahil alam niyang ikaw ang magbabantay sa akin kapag wala na siya. Tumitig sa akin si Noah ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabila ng panghihina. Your father was a wise man, amihan. He knew the exact moment you needed a shield, and he knew the exact moment you'd become the sword yourself. At ngayon, sabi ko habang inilalagay ang dokumento sa ibabaw ng mesa, ang espada na ito ay handa ng maghiwa sa natitirang sistema ng mga taong sumira sa akin. Tumayo ako at inayos ang aking kwelyo. Magpagaling ka muna. Noah Bennett. May dadalawin pa ako sa kulungan mamaya. May gusto lang akong ipakita sa aking minamahal na asawa bago tuluyang pumirma sa huling pahina ng aming kasaysayan. Ang huling sulyap ko sa lalaking sumira sa aking nakaraan ay hindi puno ng puot, kundi ng isang nakakangilong kawalan ng pakiramalam. Habang siya ay nabubulok sa likod ng mga rehas na siya mismo ang nagmitsa, ang pamilyang De La Cruz, na minsang naging linta sa aking buhay, ay isa na lamang babala sa mga balita tungkol sa kasakiman at pagbagsak. Ngayon, sa ilalim ng nagniningning na araw ng Palawan, ang bawat piraso ng aking pagkatao na kanilang dinurog ay muling nabuo hindi na bilang isang martir na asawa, kundi bilang isang reynang may sariling kaharian. Tapos na ang gabi, at sa wakas, ang aking bituin ay malaya na sa anumang anino. Ang amoy ng antiseptic at luma na bakal ay sumalubong sa akin sa loob ng visitor's room ng City Jail. Nakaupo ako sa tapat ng makapal na salamin. Suot ang aking puting terno na tila isang baluti ng kadalisayan at tagumpay. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang mabigat na pinto at iniluwa ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Si Rafael ay suot ang dilaw na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay maputla at tuyot, at ang kanyang mga mata ay lubog na sa takot. Sa sandaling makita niya ako, agad siyang sumunggab sa salamin. Ang kanyang mga palad ay nakadiin dito na tila gustong abutin ang aking leeg o ang aking awa. Amihan, amihan. Pakiusap ang kanyang boses ay naging paos at basag mula sa speaker ng intercom. I-withdraw mo ang kaso. Hindi ko sinasadyang mabaril si Noah. Nabigla lang ako, amihan. Asawa mo ako. Maawa ka. Tumingin ako sa kanya nang walang kukurap-kurap. Ang aring mga mata ay kasing lamig ng niyebe sa Canada. Asawa. Ang huling pagkakataon na naging asawa kita ay noong gabing mas pinili mong panoorin ang ultrasound ng anak niyo ni Bianca kaysa sa ipagdiwang ang kaarawan ko. Sa puntong ito, Rafael, isa ka na lang masamang alaala na kailangan ng ibaon sa limot. Pati si Mommy, amihan naghihirap siya sa ward ng public hospital. Wala siyang pambili ng gamot, ang mansyon. Kinuha na ng bangko. Wala kaming matuluyan. Pagmamakaawa niya. Ang mga luha niya ay nagsimulang dumaloy sa kanyang maruming pisngi. Ang mansion ay hindi sa inyo.
Rafael, iyon ay bahay ng mga Reyes na ninakaw niyo sa loob ng 8 taon. At ang iyong ina, binigyan ko siya ng sapat na pagkakataon para maging tao, pero mas pinili niyang maging ahas. Direkta kong sagot. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag at idiniin ito sa salamin. Narito ang huling dokumento na kailangan nating tapusin. Ang ating annulment papers. Pinirmahan ko na ito. Pirma mo na lang ang kulang para tuluyan na akong lumaya sa dumi ng iyong apelyido. Hindi ko pipirmahan yan. Hinding-hindi kita bibigyan ng kalayaan. Hiyaw niya. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa galit. Pirmahan mo ito, Rafael. At titiyakin ko na ang iyong abogado ay makakakuha ng pondo para sa maayos na depensa mo sa kasong murder ni Jojo na alam nating pareho na hindi mo sinadya, pero ikaw ang may sala. Pero kung hindi mo ito pipirmahan, bahagya akong ngumiti. Isang ngiting nagpadama sa kanya ng tunay na kilabot. Sisiguraduhin ko na sa maximum security ka mabubulok, kung saan ang bawat gabi mo ay magiging isang buhay na impyerno. Pumili ka. Nanginig ang kanyang mga daliri habang kinukuha ang panulat na iniabot ng guard. Sa bawat stroke ng kanyang ballpen sa papel, nararamdaman ko ang pagputol ng huling tanikala na gumagapos sa aking leeg. Nang matapos siya, kinuha ko ang papel at tumayo nang walang anumang pasasalamat. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ang mukha ko. Rafael, huwag mo nang asahan na may bibisita sa iyo sa Paskuhan o sa anumang araw. Mamatay ka sa piling ng iyong sariling multo. Ang aking huling salita ay tila isang hatol na walang pag-asa. Paglabas ko ng kulungan, ang hangin sa labas ay naramdaman kong kasing linis ng kristal. Naroon si Noah, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. May benda pa ang kanyang balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Is it done? Tanong niya habang inaalalayan akong sumakay. I am officially Amihan Reyes again. Sagot ko habang ipinapakita ang papel. Wala ng De La Cruz. Wala ng alipin. Lumipas ang ilang buwan. Ang rurok ng aking tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng aking bank account, kundi sa dami ng kababaihang tinutulungan ko sa pamamagitan ng Amihan's Light Foundation. Sa bawat babaeng muling nakakatayo mula sa baha ng pagtataksil, nakikita ko ang sarili ko. Isang hapon, sa isang pribadong resort sa Palawan na pag-aari na ng Bennett Reyes Group, nakatayo kami ni Noah sa harap ng dagat. Ang kulay asul na tubig ay humahalik sa mapuputing buhangin at ang tunay na musika ng kalikasan ay nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. You look beautiful today, Amihan. Bulong ni Noah habang hinahawakan ang aking kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot na magmahal muli. Alam ko ang pagkakaiba ng isang lalaking nagnanakaw ng liwanag at ng isang lalaking nagbibigay ng init upang ako ay lalong magningning. Salamat, Noah. Salamat sa pananatili, kahit noong wala na akong maibigay, kundi galit. Sagot ko. Isinasandal ang aking ulo sa kanyang matatag na balikat. Wala nang Remedios na maninigaw sa akin. Wala nang Clarice na magnanakaw ng aking mga pangarap. Wala nang Rafael na dudurog sa aking tiwala. Ang huling balita na natanggap ko ay tungkol kay Bianca na mumuhay siya sa hirap sa probinsya. Inabandona ng lahat at pilit na binubuhay ang kanyang anak sa gitna ng kahihiyan. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging sapat. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Nagiiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang banayad na simoy ng hangin. Sa dulo ng lahat ng aking sakripisyo, nahanap ko ang tunay na kayamanan. Hindi ito ang pera ni Papa. Hindi ito ang posisyon sa kumpanya. It's ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng hindi sumuko. Isang babaeng natutong magpatawad sa sarili at isang babaeng handa nang yakapin ang isang bukas na puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig.
Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Tanong ni Noah habang inilalabas ang isang maliit na kotak ng singsing, isang singsing na walang kasamang obligasyon, kundi purong pangako ng respeto. Handa na ako, Noah, sabi ko, habang muling dumidilat ang aking mga mata sa ganda ng mundo. Dahil sa wakas, ang tag-araw ay para sa akin na. Ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong sumira sa iyong puso ay hindi ang makita silang nasasaktan, kundi ang makita nilang nagniningning ka nang wala sila, habang sila ay nabaon na sa limot ng mundo. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyon ng mga De La Cruz ay naging pabaon ko sa aking paglalakbay patungo sa liwanag. At ang bawat hapdi ng kanilang kataksilan ay naging bakal na bumuo sa aking bagong pagkatao. Sa huli, ang hustisya ay hindi lamang nahanap sa loob ng korte, kundi sa katahimikan ng aking isipan at sa tamis ng aking tagumpay na hindi na nila kailanman muling masisilayan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling pirmahan ang mga papeles na nagputol sa aking nakaraan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tahanan sa Batanes, kung saan ang mga luntiang burol ay humahalik sa naglalakihang alon ng dagat. Ang hangin dito ay amoy kalayaan, malayo sa polusyon at bigat ng Maynila. Sa aking tabi, nakapatong ang isang kopya ng magazine kung saan ang aking mukha ang nasa pabalat ang itinatampok na Businesswoman of the Year at tagapagtatag ng pinakamalaking shelter para sa mga biktima ng domestic abuse sa bansa. Amihan, the guests are starting to arrive for the Foundation's anniversary. Are you ready? Ang boses ni Noah ay naghatid ng init sa aking sistema. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang isinuot ang isang manipis na shawl sa aking mga balikat upang protektahan ako sa lamig ng hapon. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na wala ng bahid ng pait. I'm ready, Noah. I'm just taking a moment to appreciate the view. Minsan, hindi ko pa rin lubos maisip na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang nasirang birthday party. Ang mga bagyo ay dumarating hindi para sirain tayo, kundi para linisin ang ating daraanan. Mahinahong sagot ni Noah bago niya hinalikan ang aking noo ng may buong paggalang. Sa Maynila, ang balita tungkol sa pamilya De La Cruz ay tuluyan ng humupa, tila isang apoy na nawalan ng panggatong. Si Rafael ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa National Bilibid Prison. Ayon sa aking mga source, wala siyang ibang ginagawa kundi titigan ang aking mga larawan sa mga lumang magazine. Umiiyak at tinatawag ang aking pangalan sa gitna ng gabi, habang ang mga kasama niya sa selda ay walang sawang kinukutya ang kanyang pagiging huna. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at ang tanging bumibisita sa kanya ay ang multo ng kanyang mga maling desisyon. Si Remedios naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda na pinatatakbo ng simbahan. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang malalim na katahimikan. Madalas siyang makitang nakatitig sa kawalan. Tinatawag ang mga katulong na wala na at naguutos sa hangin, na tila siya pa rin ang donya ng isang mansyong matagal ng foreclosure. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paghihintay sa isang anak na hindi na makakalabas at sa isang mamanuganging hindi na kailanman lilingon. Si Clarice ay nabubulok din sa loob ng Correctional Institute for Women. Ang kanyang katakawan sa pera ay nagbunga ng isang buhay na walang kahit isang sentimo. Inabando na siya ng kanyang mga kliyente at itinuring na isang pariya sa mundo ng negosyo. Wala ng designer bags, wala ng mamahaling alak. Tanging ang malamig na rehas at ang pagsisisi na hindi na matatapos. Habang naglalakad kami ni Noah patungo sa bulwagan, nakita ko ang maraming mukha ng mga babaeng muling nahanap ang kanilang tinig dahil sa Amihan's Light Foundation. Ang kanilang mga ngiti ang nagsisilbing tunay na kayamanan na hindi kayang manakaw ng kahit sinong Rafael o Clarice. You did this, Amihan. Bulong ni Noah habang tinitingnan ang paligid. You turned your pain into power. We did this, Noah.
pagtatama ko sa kanya habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Sa gabing iyon, sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang paglalakbay ni Amihan Reyes ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas na ang pinakamagandang higanti ay ang pagpili sa sarili at ang pagpayag na magmahal muli ng walang takot. Pero, para sa mga kababaihang nakikinig, ang aking kwento ay paalala na ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng katapatan ng inyong asawa o ng pagtanggap ng inyong biyanan. Kayo ay sapat, kayo ay matatag, at gaya ng hangin. Walang sino man ang may kapangyarihang pigilan ang inyong paglipad kapag nagpasya na kayong iwanan ang mga tanikala ng nakaraan. Ang tagaraw ay dumating na, at sa pagkakataong ito, hindi na ito magtatapos. Dahil ang araw ay hindi na muling lulubog sa buhay ng babaeng natutong maging sarili niyang liwanag.